Nagbukas si Sangwoo ng maraming subdimension at tinipon ang lahat ng kanyang mga clone para labanan ang chick na may purple na buhok. Ibinigay sa kanya ng isa sa kanyang mga clone ang kanyang legendary cursed na espada, at napag-alaman na ang clone number 3 ay nanatili sa ospital upang bantayan ang kanyang kapatid na babae, ibig sabihin ay walang pag-alala ang nasa isipan ngayon ni Sangwoo, at handang bugbugin ang puwet ng chick. Sinabi ng chick na simula na ang laban, at lahat ng mga clone ay sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Ang eksena ay lumipat sa CEO ng Heritage Company, na ganap na hindi nakapagsalita ng ilang sandali. Nakikita kung paano ginamit ni Sangwoo ang subspace storage na parang portal para sa kanyang mga clone. Umikit siya at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Iniisip niya na hindi siya dapat makialam sa mga personal na gawain, pero sa mga oras na ito rin ang perpektong pagkakataon para magkaroon siya ng utang na loob sa kanya. Naaalala niya na ang armas na tumama sa kanyang clone sa mukha ay ginawa ng kumpanya ng Tron. Hindi niya maaaring baliwalain ang pagkakataong ito, kaya tinawag niya ang isang taong tinatawag na si Dobert at tinanong kung handa na ang prototype na ginawa niya. Matindi ang labanan, at may kaunting pinsala na ang chick na may purple na buhok. Ngunit tila hindi niya ito iniintindi at nagtanong kay Sangwoo kung alam nito ang kanyang mga kakayahan. Inactivate niya ang isa sa mga ito, at ito ay lumalabas na isang kasanayan sa damage manipulation na nagpapahintulot sa kanya na mailipat ang isang partikular na halaga ng pinsala na ibinalik niya kay Sangwoo. Nilamon ng pagsabog ang mga clone ni Sangwoo, at sinimulan siyang salakayin ng purple hair chick ng mas agresibo at ang kanyang mga sugat ay unti-unti nang nawawala. Itinutok niya ang kanyang legendary bat kay Sangwoo at nagpatama siya ng malakas na pagsabog, na ikinasugat ni Sangwoo ng husto. Sa sitwasyon ni Sangwoo, iniisip niya kung ano ang posibleng kakayahan nito, at itinutok ng chick ang bat sa kanya, na nagsasabing ito na ang katapusan. Pero bago gumawa ng aksyon ang babae, sumigaw si Sangwoo kay number 5 at ibinato sa kanya ang isang bag, inutusan siyang lunukin ito. Tinanong siya ng purple hair chick kung ano ang pinakain nito sa kanyang clone, at ibinulalas ni Sangwoo na siya dapat ang nakakaalam nito dahil ito ay gawa ng Haesong Guild, at ito ang mga jewel crystal. Sinabi niya sa kanya na nakakuha siya ng iilan nito mula kay Kim, pero hindi nito pinapataas ang mga stats na tulad sa regular na jewel crystal. Ang kanyang clone ay nakalunok lamang ng 3 piraso, at siya ay naging isang halimaw na hindi na nakikinig sa mga utos ni Sangwoo. Tinawag niya si Sangwoo na baliw habang kaharap niya ang halimaw, takot na takot. Siya ay nanggagalaiti sa kanyang mga ngipin at sinabi na ang mga kristal ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba, siya ay nasuntok ng halimaw sa mukha, at napalipad siya. Nakahiga siya sa lupa, at inilagay na ni Sangwoo ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, na nakangiti sa kanyang tagumpay. Pero bago pa siya magsaya, inatake siya ng sarili niyang clone na naging halimaw. Nagawa niyang iwasan ito at sinabi sa kanyang iba pang mga clone na panatilihin ang kanilang malayong distansya mula kay number 5. Ang chick na may purple haired ay nagsimulang kuminang muli ng pulang liwanag at iminulat ang kanyang mga mata, na nagsasabi na wala na siyang pakialam, nagpasya siyang papatayin niya si Sangwoo. Siya ay tumalon at sinipa ang halimaw sa mukha, pero ang clone ay sinuntok siya sa kanyang likod, na naging dahilan upang siya ay bumagsak muli sa semento na may mga sugat sa buong katawan. Nagsimula siyang muling kuminang sa pulang liwanag at patuloy na inaatake ang halimaw. Inatake niya ito sa pamamagitan ng isang malakas na hampas, na nagpabagsak dito at dumiretso siyang pumunta kay Sangwoo, na sinasabing kung mapapatay niya si Sangwoo, mamamatay din ang lahat ng kanyang mga clone. Inalalayan si Sangwoo ng kanyang mga clone at nagawang masagsak siya, ngunit talagang hinawakan niya lamang ang kutsilyo at tinamaan niya ang clone ng malakas gamit ang kanyang bat kaya namatay ito. Napansin niya na ang kanyang mga clone ay hindi naglalayo na saktan siya sa anumang parte ng kanyang katawan, at sinabi niya na hindi pa nakapatay ng tao si Sangwoo noon. Si Sangwoo, nang marinig ito, sinasabi sa kanya na meron siyang iniisip kaya hindi niya iyon itinuloy. Sinugatan niya ang kanyang sariling paa gamit ang kanyang cursed sword, at siya mismo ay naging isang halimaw. Ang ilang labanan ay kasunod ng kanyang halimaw na clone na medyo sumusunod na sa kanya, at ang iba niyang mga clone ay nagpatama ng mga bolang apoy sa chick. Ang kanyang halimaw na clone ay umatake din ng isang malakas na pag-atake ng apoy ng direkta sa chick na purple-haired. Talagang inabsorb niya lamang ang pag-atake at ipinatama ito kay Sangwoo. Dahil wala nang mapupuntahan si Sangwoo,
Naghanda siyang matamaan sa pag-atake, ngunit isang kapa ang ibinato sa kanya, naganap na hindi siya nasaktan sa pag-atake. Nagtataka si Sang-woo sa kapang ito, at ipinaliwanag ng CEO na ito ay isang bagong prototype na armor na ginawa ng kumpanya ng Heritage. Ito ay isang napaka-flexible na kapa na sumisipsip ng mga kahit anong kasanayan, at sinabi niya na hindi ito dapat ikumpara sa larwang sandata na ginagamit ng batang babae. Sinabi ni Sang-woo sa kanyang mga clone na pasalamatan si Miss Arya Bal, at pagkakita nito, ang batang babae ay sobrang nagulat. Ang halimaw na clone ay sinuntok siya at tuluyang dinurog. Inabsorb niya ang pag-atake sa huling pagkakataon at ginamit niya ito para sipain ang halimaw. Ngunit bago pa siya makarecover, lumapit si Sang-woo sa ibabaw niya at sinuntok siya sa mukha, na naging dahilan upang siya ay mabaon sa lupa, at ma-blackout siya. Lumipat ang eksena sa isang flashback nang sinabihan siya ni Shin Junyoung na lalaban siya kay Sang-woo. Sinabi niya sa taong nakamaskara na lalabas siya, at sinabi nito na akala niya ay tapos na ang pangangaso sa araw na ito. Sinabi niya sa kanya na mag-isip kung paano ang anak ng presidente ay ang magiging kasunod na leader, at ang pagsunod sa kanya ay magiging mahalaga sa hinaharap, at gwapo siya. Nagtanong ang taong nakamaskara kung anong trabaho ito, at sumagot siya na gusto ni Junyoung na bugbugin niya ang isang sikat na B-class hunter, na si Sang-woo. Nang marinig niya ito, natigilan siya at sinabi sa kanya na hindi niya dapat gawin ito. Nalilito at walang kaalam-alam, nagtataka siya kung bakit, at sinabi nito sa kanya na hindi niya kilala si Sang-woo at tiyak na matatalo siya sa pakikipaglaban sa kanya. Nagising siya na may dugo ang buong katawan niya, at nagulat si Sang-woo sa napakabilis na regeneration effect niya. Nagtataka siya kung bakit niya hinayaan na mabuhay siya, at muling tiniyak sa kanya ni Sang-woo, na sinasabi na hindi siya nagpigil sa kanyang ginawang mga suntok. Pero lalo pa niya itong tinukso, na nagsasabi na sa isang mahinang pag-iisip na ganoon, na hindi siya makakapatay, mananatili pa rin siyang mahina. Tinusok ni Sang-woo ang cursed sword na malapit sa kanyang mukha, at sinabi sa kanya na walang namatay at nagbigay siya ng maraming pinsala gaya ng ibinigay niya, kaya magkapantay lang sila. Sinabi niya sa kanya na hindi pa huli ang lahat para isipin ang sarili niyang buhay at hindi niya gustong pumatay ng mga tao, at marami siyang paraan na magagawa kaysa sa pagpatay, kaya dapat niyang bantayan ang kanyang bibig sa kanyang bawat salita. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, "Yes, sir," at binuksan ni Sang-woo ang kanyang subdimension at umalis. Nakahiga sa lupa, hinawakan niya ang kanyang dibdib at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Namumula siya at iniisip kung gaano talaga kaangas ang ginawa niyang iyon. Diim, nakakuha si Sang-woo ng nakakaangas na reel, fast forward sa hinaharap kung saan isinalaysay ni Sang-woo na nawala ng tuluyan ang mga hunters na nagnakaw ng kanyang mga halimaw na bangkay, at nakabalik na siya sa mapayapang gawain sa pangangaso. Muli niyang ibinigay sa Heritage ang kanyang clone na si Number 7 para sa layunin ng pagsasaliksik, at ipinagpatuloy niya ang kanyang mga araw sa pag-aaral. Hindi maaaring pabayaan ni Sang-woo ang mga pagkakataon tungkol sa kung paano kasali ang Haesung Guild sa lahat ng kanyang ginagawa, at nararamdaman niya na may nagplano sa lahat ng ito, at ito ay si Shin Junyoung. Tinawag niya ito sa campus, at nagulat si Shin, ngunit lumalabas na si Haeyang ang kanyang tinawag, kaya nakumpirma ni Sang-woo na si Shin ang nasa likod ng lahat ng ito nang makita ang kanyang reaksyon. Lumipas ang oras, at nakikinig si Sang-woo sa isang lecture. Nagsawa siya sa sobrang boring, kaya pumunta siya sa banyo kung saan pinalit niya muna ang isa sa kanyang mga clone. Lumabas siya ng akademya at nakita muli si Junyoung na may tawag sa telepono tungkol sa kung paano nabigo muli ang kanyang mga tauhan na pabagsakin si Sang-woo. Narinig ito ni Sang-woo at hinarap siya tungkol dito, ngunit patuloy siyang itinatanggi ito. Sa huli ay nagpahayag siya at sinabi na kung kinuha lang sana niya ang kanyang mga alok dito. Si Sang-woo ay hindi nabigla at ginalit si Junyoung sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa kanya at sa kanyang pamilya. Galit na galit siya at tinanong si Sang-woo kung gusto niya ng away, at hindi naman umatras si Sang-woo. Binigyan siya ni Junyoung ng huling pagkakataon na alok na ibibigay ang anumang gusto niya kapalit ng elixir, pero si Sang-woo ay nanindigan at tumanggi sa alok na iyon. Muli, lumikha si Junyoung ng isang napakalaking fireball, na nagsasabi na sa wakas ay hindi na niya kailangang magpigil pa. Nagulat si Sang-woo nang makita ang laki nito, napahinto siya at iniisip kung paano nito ginawang maliit ang sarili niyang fireball kung ikukumpara dito.
Nang biglang, may isang tao ang lumabas sa kung saan at ganap na na-neutralize ang pag-ataking iyon. Ipinahayag na siya ang pinuno ng Phoenix Guild, si Wong Yunhai, at tinanong sila kung nagpaplano silang maglaban sa bakuran ng paaralan. Lumipat ang eksena sa isang misteryosong madilim na laboratorio kung saan tumitingin ang isang lalaki sa mga video ni Sangwoo at sa kanyang mga clone, na ganap na humanga sa kanyang nasasaksihan. Napapansin niya na ang kanyang mga clone ay karaniwang buhay na mga makina, at pagkatapos makita ang kanyang halimaw na clone na nakakakain ng ligtas sa Jewel Crystal, nagpaplano siyang kumuha ng isa sa mga clone ni Sangwoo para sa kanyang sarili. Pinabagal niya ang video at nakita ang CEO ng Heritage Company, at nagpaplano siya ng isang masamang aksyon. Ipinahayag na siya si Trevor Ron sa kumpanya ng Tron, at plano niyang nakawin ang clone na si Number 7, na sinasabi sa kanyang assistant na ihanda ang Storm Drone. Ano ang susunod na mangyayari, at ano ang gagawin ni Sangwoo mula rito?